Ito ang palaging sinasabi tuwing inaakala natin ay kalunos-lunos na ang katayuan natin sa buhay. Tuwing kinaaawaan natin ang mga sarili natin. Siguradong may makikita ka na mas kawawa, mas malala, mas grabe ang sitwasyon ng iba pa. At matapos mo siyang makita ay magpapasalamat ka na lamang kung anong meron ka at sa kung ano ang meron ka at meron ka pa. Mga kapatid, mapapakinggan po natin ang kwento ni Buddy. Isang 18 anyos na lalaki na taga Cavite. Si Buddy ay walang mga sapatos. Ika nga na sa kasabihan, umangal ako noon na wala akong sapatos hanggang nakakita ako ng taong walang paa. Si Buddy ay walang pambili ng mga sapatos dahil kapos sa kapos ang pamilya. Pero sabihin natin na kahit magkaroon pa rin siya, pala rin na magkaroon ng pambili ng sapatos, wala pa rin silbi. Dahil si Buddy ay pinanganak na walang mga binti at walang mga paa. Pero mapalad si Buddy dahil pinagkalooban siya ng Diyos ng positibong personalidad. Hindi kailanman umangal sa kanyang kawalan ng sapatos at ang kawalan ng kanyang mga paa. Walang sinisisi, walang pinag-iinitan. Tanggap niya ang kondisyon at laging iniisip na lamang na may mga batang ang kompleto ang mga bahagi ng katawan pero walang nanay na kasing mapagmahal at mapagkalinga gaya ng kanya. Hindi niya tiningnan kailanman ang sarili na pabigat at malas sa kanilang buhay. Kung yung iba ay sinasakay lamang sa school bus araw-araw para makapasok sa eskwelahan, itong nanay ni Buddy araw-araw siyang pinapasan papasok ng eskwelahan hanggang magkanda durug-durug na ang gulugod nito sa likod. Yun nga lang may isang bahagi ng buhay na hindi pinalad si Buddy. At yan ay pagkakaroon ng isang tatay na kabaligtaran ng kanyang ina. Naririto na tayo, Buddy. Teka, kakatok lang ako, ha? Lino! Myra! Naririto na kami ni Buddy! Buksan niyo na nga itong pinto! Inay, buti dumating na po kayo. Pumasok na po kayo sa loob. Oh, anak, ibababa na kita. Inay, alalayan ko na po kayo. Salamat, Myra. Sandali lang, Buddy, ha? Iuupo kita sa sofa. O, dahan-dahan lang. O, ayan. Salamat, Inay. Ate Myra. Wala yun, Buddy. Sige, Nay. Aakyat na po ako sa taas. Tatapusin ko pa po yung project ko. Si tatay nga po pala nasa kusina po, nagsasaing. Galit na galit po kasi walang naabutang pagkain eh. Ay, ganun ba? Nako, ay ganyan naman ang tatay niyo. Magagalitin pero lalamig din ang ulo niyan. O, sige anak, tapusin mo na yung project mo. Inay. Pasensya na po kayo kung nagiging pabigat na po ako sa inyo, ha? Ay naku, huwag kang mag-isip ng ganyan, Buddy. Kahit kailan hindi ka naging pabigat sa amin. Kasi nahihirapan na po kayo, Inay, sa kakakarga sa akin eh. Sa totoo lang, naaawa na po ako sa inyo. Tumatanda na kayo. Hindi naman po kayo makareklamo kasi anak niyo po ako. Inay, ayoko pong maging pasanin niyo ako habang buhay. Anak, ni minsan hindi sumagi sa isipan ko ang magreklamo sa pag-aalaga ko sa'yo. Ginagawa ko to hindi dahil sa napilitan lang ako, kung hindi dahil mahal kita. Anak kita eh. Sino pa ba ang tutulong at magmamahal sa'yo kundi ang pamilya lang natin? Inay, kung tumigil na lang po kaya ako sa pag-aaral para wala na po kayong papasanin. Ay, hindi, Buddy. Kailangan mong mag-aral para matupad mong pangarap mo bilang doktor. Anak, gagawin ko ang lahat kahit na manakit pa ang likod ko kakapasan sa'yo. Basta makapagtapos ka lang.
Sana nga po. Di bali, Inay. May katapusan din po itong paghihirap natin. Sana po tuparin na ng Diyos yung mga kahilingan ko para gumaling na po ako. Huwag ka nang umasa pang gagaling ka. Kasi pinanganak ka walang paa. Habang buhay ka ng pabigat sa amin. Huwag ka namang ganyan sa anak mo, Lino. Lalo mong pinapahina ang loob niya eh. Nagsasabi lang ako ng totoo. Malas ang batang yan eh. Dahil sa kanya nagkandaleche-leche ang buhay nating lahat. Lino, ano ka ba? Hindi lang kita na ipaghanda ng pagkain, ganyan ka na kung umasta. Oo paano hindi ako magagalit? Alam mo namang kagagaling ko lang sa trabaho. Tsak nagutom ako. Tapos ngayon ba't wala ka nahihandang pagkain para sa akin? Hindi ko man lang nagluto ng pagkain o kahit magsaing man lang. Pasensya na, Lino. Alam mo namang sinundo ko lang si Buddy sa eskwelahan eh. Yan ang hirap sa'yo. Puro na lang sa abnormal na yan nakatuon ang atensyon mo. Napapabayaan mo ng mga obligasyon mo sa bahay. Dahil sa kakaalaga mo dyan, sasalot na yan. Lino, huwag ka naman ganyan kay Buddy. Salot ang lalaking yan. Dito sa pamilya natin, tanda mo. Simula na dumating yan sa buhay natin, nagkandamalas-malas na ang pamilya natin. Walang binigay na swerte ang taong yan, kundi puro kahirapan. Hindi ka gustuhan ni Buddy na magkaganyan, alam mo yan. Kasalanan mo, Tomila. Kung hindi ka nagpabayaan nun sa katawan mo, ipapanganak na normal yung body na yan. At bakit akong sinisisi mo sa nangyari sa anak natin? Kasalanan ko ba na ipinanganak siyang walang mga paa? O ano pa ba? Ha? Sino ba nagluwan sa batang yon? Ako ba? Ikaw, di ba? Kung may dapat sisihin, walang iba kundi ikaw yun, Mila! Grabe ka naman, Lino, kung makapagsalita ka sa akin. Akala mo ni minsan wala kang naging pagkukulang. Bakit? Nagbibigay naman ako ng pera sa'yo kada kinsenas at katapusan. Hindi lang naman perang kailangan namin. Kailangan din namin ng pagmamahal at respeto mo. Respeto? Kanino? Diyan kay Buddy? Huwag ka nang umasa, Mila. Dahil kahit kailan, hindi ko matatanggap na anak ko ang batang yan! Ang sama mo naman, Lino! Sarili mong anak, tinatrato mo ng masama! Anong klase kang ama? Kung mahimik ka, hindi ko anak yan! Wala akong anak na abnormal! Lino, bakit ka ba ganyan kay Buddy? Palagi mo na lang sinasaktan ang damdamin niya! Wala akong pakialam dyan sa abnoy mong anak. At ikaw, Mila, huwag mong pamihasain ang sarili mo na panay ang pag-aalaga mo dyan sa anak mo. Hindi lang siya ang membro ng pamilyang to. At saka gawin mo ang lahat ng obligasyon mo bilang may bahay ko. Nagkakaintindihan ba tayo? Oo. O tingnan mo, nagugutom na ako. Niwala ka man lang niluto kahit na anong pagkain. Hindi naman ako nagkulang sa pagdidilihensya ng kakainin natin. Ay, nako. Nakakapag-init ka talaga ng ulo. Pasensya na talaga, Lino. Hindi bali sa susunod, babawi na talaga ako. Bubusugin kita sa mga ihahain kong pagkain sa'yo. Siguraduhin mo lang, Mila. Kasi kung mauulit pa ito, tinitiyak ko sa'yo na magkakalabuan tayo. Oh, huwag kang umiyak dyan, Buddy. Parang hindi lalaki paano hindi maiiyak sa iyong anak mo? Kung ano-anong masasakit na salita laban sa kanyang binitawan mo. Walang masama sa mga sinabi ko. Nagsasabi lang ako ng totoo. Ngayon, kung nasaktan man siya sa mga pinagsasabi ko, wala na akong pakialam doon. Diyan na nga kayo! Magsama kayong dalawa! Inay? Bakit ganun po si Itay? Huwag mo nang pansinin ang tatay mo, Buddy. Ganun lang talaga yon kapag nagugutom, kung ano-ano yung mga sinasabi. Inay. Mahal po ba ako ni Itay? Anak, mahal ka niya. Bakit ganun po ang trato niya sa akin? Parang hindi niya po ako anak. Huwag mong isipin na hindi ka mahal ng tatay mo. Mahal ka niya kasi anak ka niya. Sariling dugot naman ka niya. Buddy, huwag ka nang umiyak. Huwag mong isipin yun. Inay. Tama na, anak. Tandaan mong mahal na mahal ka namin.
Huwag mong iisipin na malas ka. Swerte ka sa amin kasi ibinigay ka ng Diyos sa amin. Tahan na, Buddy. Inay, mahal na mahal ko po kayo. Tamang-tama ang dating mo, Myra. Halika, kumain na kayo ni Buddy ng agahan bago pa gumising ang ama nyo. Ate Myra, bakit malungkot ka? May problema ka ba? Wala. Hindi po ako papasok sa school ngayong araw. Masama kasi ang pakiramdam ko. Sumasakit ang ulo ko tapos kanina pa ako nahihilo. Baka hindi ko po kayanin. Ay, ganun ba? Kung ganun po, ako na lang po ang papasok sa school ngayong araw. Ay, siya nga pala, Myra. Uminom ka na ba ng paracetamol? Meron tayo dyan sa medicine box. Mamaya na lang po ako iinom ng gamot. Ano pong pagkain natin ngayong hapunan? Ito, nagluto ako ng tapsilog. Tapos nagpakulo din ako ng kapeng barako. Nay! Oo, bakit, Myra? Hindi mo ba gusto yung pagkain? Gusto ko po sana, kaso ewan ko po ba? Pero parang hindi ko po gusto yung amoy. Mabango naman yung tapa, di ba? Myra, hindi kaya buntis ka? Ha? Hindi po. At saka bakit niyo naman po nasabing buntis ako? Nanay niyo ako ang nagbuntis at nagdala sa inyo sa sinapupunan ko ng 9 na buwan. Yung mga nakikita ko sa'yo, nangyari na sa akin nung pinagbubuntis ko kayo. Tapatin mo nga ako, Myra. May boyfriend ka na ba? Wala po. Inay, baka masama lang po talaga ang pakiramdam ni Ate Myra at hindi naman po siya buntis. Ay, sana nga, Buddy, at hindi buntis yung kapatid mo. Kasi kapag buntis yan, sigurado kung malilintikan yan sa ama nyo. Oo, anak, kapit ka lang sa akin. Iuupo na kita sa upuan. Ay, teka, dahan-dahan lang, ha? O, ayan. Salamat po, Inay. Ayan ka na naman, Mila. Puro na lang si Buddy ang inaasikaso mo. Pumunta ka nga ng kusina. Magluto ka ng pananghalian natin. Alam ko, Lino. Ibinaba ko lang si Buddy para naman malibang siya rito sa ibaba. Palagi na lang kasi siyang nasa itaas ng bahay. Tama na nga, Satsat. Magluto ka na. Dalian mo't nagugutom na ako. Ay, sige, ito na. Pupunta na ako sa kusina. Ay siya, teka. Lalabas na ako sandali, Buddy, ha? Bibili lang ako ni Yossi. Sandali na ako. Sige po, Itay. Buddy, si Inay. Nasa kusina. Teka, ate. Bakit ka umiiyak? Kailangan ko makausap si Inay. May problema kasi ako eh. Malaking problema. Anong problema mo? Baka sakaling makatulong ako sa'yo. Hindi mo ako matutulungan sa problema ko. O, Buddy, ang tatay mo, saan pumunta? Bumili lang po ng sigarilyo sa labas. Babalik din po siya kagad. Inay! O, bakit, anak? Anong problema mo? Bakit ka umiiyak? Inay, tingnan niyo po to. Ay, teka, ano ba to? Pregnancy strip, Diyos ko po. Inay, buntis po ako. Ay, sinong nakabuntis sa'yo? Si Alvin po. Yung boyfriend ko. Eh, bakit hindi mo sinabi sa amin na may boyfriend ka na? Myra, ano ba itong pinasok mong gulo? Kailangan malaman to ng tatay mo. Inay, natatakot po ako. Siguradong gugulpin ako ni tatay. Tulungan niyo po ako. Ay, sige, huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Eh, teka, alam na ba to ng boyfriend mo? Hindi pa po, Inay. Sasabihin ko pa lang po sa kanya. Teka, Inay. Pabalik na po si Itay. Natatanaw ko na po siya mula dito sa bintana. Nay,
Huwag na po nating sabihin kay Itay. Hindi pwede yung iniisip mo. May karapatan ng tatay mo na malaman ang tungkol sa'yo. At saka kahit na hindi mo sabihin ngayon, malalaman at malalaman din niya yon. Mila! Ba't ba rinig na naman ang boses mo sa labas, ha? Ano ba yung pinag-uusapan niyo ni Myra? Lino, meron kang dapat na malaman. Si Myra... Oh, anong meron kay Myra? Hoy, anong meron kay Myra? Myra, ikaw nang magsabi sa tatay mo. Itay, patawad po. Teka, hindi kita maintindihan. Pwede bang diretsahin mo ako? Itay, buntis po ako. Ano sabi mo? Buntis ka? Hayop kang babae ka! Itay, tama na po. Maawa po kayo sa akin. Lino, ano ba? Huwag mong saktan yung anak mo! Dapat lang sa babaeng yan, gulpihin para magtanda! Hoy, Myra! Hindi kita pinalaking malandi! Walang yakang babae ka! Hindi ako nagkulang ng pangaral sa'yo! Tapos ganito! Ano anak mo yan? Huwag mong saktan! Hindi! Hindi ako titigil hanggat hindi ko natuturuan ng leksyon ng batang to! Itay! Itay, tama na po yan, Itay! Ano ba? Tama na! Huwag ka makialam dito, father! Sobra ka na sa pagkakatrato mo sa mga anak mo, Lino! Yan kasi ang hirap sa'yo, Mila! Ha? Kinukonsinti mo yung mga anak mo, kaya lumalaki pasaway! Hindi ko sila kinukonsinte! Sinasaway lang kita kasi ikaw na ang umaabuso sa kapangyarihan mo bilang padre de pamilya! Yan! At ako ba sinisisi mo, Mila? Dinidisiplina ko ang mga anak natin. Yan kasi ang problema sa'yo. Konsentidora ka. Mali ang pagpapalaki mo sa mga anak natin. Hoy, Lino! Kahit na asawa kita, wala kang karapatang husgahan ang pagpapalaki ko sa mga anak ko. Ikaw hanggang bigay ka lang ng pera sa akin. Ako buong buhay ko ay nalay ko na sa kanila. Ako ang kasama nila sa araw-araw at dahil sa palagi kang wala, hindi mo alam kung gaano karaming dugat pawis ang ibinuhos ko para mapalaki lang ng maayos ang mga anak natin. Ah, ganun pala. Ha? Maganda ang pagpapalaki mo sa mga anak natin. Kung ganun, bakit nagpabuntis siya magaling mong anak, ha? Kung makapagsalita ka naman dyan, parang hindi ka nagkamali ni minsan. Ay, naku. Diyan nga kayo. Mga wala kayong kwenta. Malas kayong lahat sa buhay ko. Ikaw, malas kayong lahat. Inay! Huwag yun ang isipin pa ang tatay niyo. Ikaw, Myra, total, nariyan na yun panindigan mo na. Huwag kang mag-alala, naririto kami ni Buddy para tulungan ka. Oo, ate, totoo yun. Sabay-sabay nating pagtulungan ito. Salamat, Inay. Buddy.